Bukas na katakdang ilabas ng Commission on Elections ang pinal na listahan ng national at local candidates para sa eleksyon 2025. Dismayado naman ang komisyon dahil bago pa ang election period, naglipana na ang promotional materials ng ilang nais kumandidato. Nakatutok si Darlene Kai. Wala pang campaign period pero kahit saan ka tumingin, nagkalat na ang mga mukha at pangalan ng mga aspirant o nais kumandidato sa darating na eleksyon. Di raw yan ikinatutuwa ng Commission on Elections. Nalulungkot po ang COMELEC. Would like to express that sapagkat alam po namin, kami po naman ay tatalima sa batas at desisyon ng Korte Suprema. Napakabigat po sa kalagayan namin at papatuhan ng sisi ng ating pong mga mamamayan sapagkat naglipa na mga pagmumukha nila. Pero taliraw ang kamay ng COMELEC ukol dito. Hindi pa kasi sila itinuturing na mga kandidato kaya wala raw kapangyarihan ng COMELEC na kasuhan ng mga aspirant o ipatanggal ang anumang promotional materials nila. Sa January 12 pa kasi ang opisyal na pagsisimula ng election period, habang sa February 11 pa ang umpisa ng campaign period ng mga senatorial candidate at party list groups. Sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa nila ngayon, wala pa pong election law na mag-govern sa kanila. Wala pa pong prohibition, wala pong violation. Kaya sa ngayon, may pakiusap na lang muna ang COMELEC sa mga nais tumakbo sa eleksyon. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Alam niyo po, wag po natin i-underestimate ang katalinuhan ng ating mga kababayan. Nagpaalala naman ang COMELEC tungkol sa ban o pagbabawal sa paglalabas ng gobyerno ng pondo sa mga proyektong may kinalaman sa public works at social services 45 araw bago ang eleksyon alinsunod sa Omnibus Election Code. Pero paglilinaw nila, pinapayagan ng COMELEC yung exemptions na yan na sa aming palagay ay hindi naman pamumulitika kung hindi talagang proyekto na nakalagay sa ating budget at na matagal na rin na plano. Ang masahirap po na proyekto ay yung naisip lang ng politiko dahil sa tumatakbo. sinabi kasi sa isang payag ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na maaaring malagay sa alanganin ng mga residenteng nakatira sa mga lugar na dinaraanan ng mga kalamidad sakaling ipatigil ang ilang infrastructure projects kasama na ang kalsada at iba pang infrastruktura na sinira ng nakaraang mga bagyo. Pero ayon sa Omnibus Election Code, automatic na exempted sa ban ng mga emergency work dulot ng mga kalamidad. Hindi naman daw pipigilan ng COMELEC ang pamigay ng ayuda pero dapat walang politiko sa mismong distribution. Hindi po magiging balakid ang inyong COMELEC sa pagbibigay ng tulong sa mga kahibabayan nating mahihirap, sa pag-aaral ng mga mahihirap, scholarship, yung mga pantawid talaga pamilya, yung talagang pantawid sa gutom, yung mismong pang-burial services, yung mga papalibing man lang. Hindi po natin po yan pipigilan. Basta, dapat maging maliwanag ang hihingin sa amin na pahintulot o exemption kung paano ito sasagawa, sino ang benepisyaryo, magkano gagamitin, at dapat hindi present ang politiko sa distribution. Bukas, nakatakdang ilabas ng COMELEC ang final list ng mga kakandidato sa midterm elections. Sa Lunes, January 6 na kasi sisimulan ng pag-iimprenta ng mga balota. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.